Baby. Maradyo na adlaw. Binalikan ko nga pala yung mga nakaraan vlog ko at na-realize ko nga na ang dami pala nangyari sa akin itong nakaraang buwan at sumagi nga sa isipan ko na kahit gaano kahirap ang buhay ay dapat magpatuloy. Magpatuloy ka lang sa mga ginagawa mo ngayon at magtiwala kay Lord dahil may plano siya para sa'yo. Kung kaya naman ay thankful ako sa lahat ng mga blessing na dumarating sa buhay ko. Lord God, maraming salamat po. Ngayong araw nga pala ay bumili ako ng gulaman kasi naisipan ko na ito yung gagawin namin stock mamayang hapon. Coffee jelly nga pala ang flavor na to. Naalala ko kasi nung nasa Maynila pa ako. Isa ito sa mga dessert na inahanda kapag may mga okasyon sa bahay. Nagulat nga ako nung una kasi amoy at lasang coffee at pwede pala siyang gawing dessert. Kaya nga mula noon ay gumagawa na nga ako nito kapag may pagkakataon. Lalo na ngayon ay nakabili na ako ng ref ng January at makakagawa na nga ako ng coffee jelly anytime. At syempre, iba't ibang klase ng dessert na din. Day nga pala ngayon kung kaya naman ay naggrocery ako. For the first time of my life, ngayon lang ako nakabili ng ganito karami at ganitong kalaki ang bill. Simula kasi ng pagtatrabaho ko hanggang ngayon lang kasi nagkaroon ng pagkakataon na medyo may kalakihan ang sobra sa aking sahod. At mula nga noong nabili ko yung ref, ngayon nga lang siya malalagyan ng medyo maramihan. Kung kaya naman ay bumili na ako ng mga pagkain na ilalagay ko sa ref at tinodo ko na. Noong pagsapit nga ng gabi ay biglang nag-blackout. Pero kahit ganoon ay nagpatuloy pa rin ako sa pagluluto. Pagkatapos ko kasi mag-grocery ay bumili ako ng buto-buto ng baboy. Minsan lang ang payday kaya naman bumili na ako nito para naman kahit papano ay makatikim kami ng karne. Sinigang na buto-buto ng baboy nga pala itong putahing niluluto ko. Hindi ko alam kung ganito din ba yung estilo ng pagluluto nyo pero ganito yung sa akin. Ako naman kasi yung tipo ng tao na kung ano lang yung naiisipan kong mga sangkap ayun lang ang ginagamit ko. Kumbaga wala akong sinusunod na ingredients at procedure. At sobrang thank you nga kasi dahil masarap ang kinalalabasan ng mga pinagluluto ko. At syempre thankful din ako sa asawa kong si Mikey dahil lagi niya akong pinupuri dahil masarap daw mga niluluto ko. Hindi ko nga alam kung binabola niya lang ako o ayaw niya lang talaga magluto ng pagkain. Kung ano man ang mga dahilan niya ay okay lang dahil gusto ko naman talaga magluto. Mula kasi noong tumira ako sa El Dorado Don Bosco Parañaque ay doon ako nagsimulang matuto magluto. Kaya mula noon hanggang ngayon ay nagluluto na ako at gusto ko to. Naalala ko nga pala dati na sa tuwing festahan lang ako nakakain ng karne. Kaya sinabi ko talaga sa sarili ko kapag may trabaho na ako ay bibili ako ng mga ganitong klaseng pagkain tuwing may pera ako. Bago nga pala kami kumain ay gusto ko munang mag-shoutout. Shoutout nga pala kina yung 27, Joanne, Jan Joshua Nawe at kay Ray J. Mag-iingat kayo palagi. God bless. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay napagluluto mo ng pagkain ang mga mahal mo sa buhay. Kaya kung ako sa'yo, ipagluto mo sila. O kaya naman kung hindi ka marunong magluto, dali mo sila sa labas at i-treat mo sila. Nalala ko tuloy yung lola ko na si Nanay Sasing at yung papa ko. Kung kailan ako nagkaroon ng stable job, saka naman wala sila. Kinuha na kasi sila ni Lord. Kaya naman sa sarili kong family ngayon ay ginagawa ko lahat sa lahat ng bagay na nagpapasaya sa kanila at lalo na sa pagkain. Ilang araw na lang ay Holy Week na. Nakakalungkot nga dahil hindi ako makakauwi sa amin. May pasok kasi ako sa mga araw na yon. Kung kaya naman ay dito na lang ako sa bahay magdadasal. At hindi ko na nga pala napansin, ang dami ko na palang sinabi. Tara guys, kain tayo. Nakakatawa ngang isipin kasi hindi ko aakalain na aabot ako sa ganitong part ng buhay ko. Akala ko talaga dati pariwara na yung buhay ko. Sa dami ba naman pinagdaanan sa buhay, ito ako ngayon, surviving. Sa awa ng Diyos, malusog at nagtatrabaho ng mabuti para sa kinabukasan ng pamilya ko at lalong-lalo na sa mga anak ko. Huwag tayong tumigil sa pag-abot ng mga pangarap natin dahil naniniwala ako na balang araw ay makukuha natin yun. Kinabukasan nga ay pumasok na si Mikey at kami tatanong ng mga anak ko sa bahay. Tama kayo sa narinig nyo, si Mikey nga pala ay nag-aaral pa sa college. Sa tuwing may pasok siya, ako ang nagbabantay sa dalawa naming anak. Sipag at tiyaga na may diskarte nga lang talaga ang puhunan ko. Dahil minsan kasi may pasok ako at may pasok din si Mikey. Nagagawan ko naman ng paraan ng pagsasabay ng pagtatrabaho habang nag-aalaga ng dalawang bata. Balang araw ay matatapos din ang lahat ng ito. Kung kaya naman, kapit lang self. Bago ko nga tapusin ang video na ito ay gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nanonood ng mga vlog ko. Dagang salamat sa paglantaw!